So sa buhay po natin, may mga bagay that are not meant to be or that are not meant to work together. Tama po. Na kahit anong ipilit natin, hindi talaga pwede yung bagay na yun. Right? Kasi it contradicts or it opposes sa bawat isa. Or, kung ipipilit man po natin, yung bagay na hindi talaga compatible o para sa isa't isa, ano pong mangyayari? May mali, may masisira, or parang something is going on. Right? So kagaya na lang po ng tubig at mantika. Right? Are they meant together? Hindi po, di ba? You can never mix it together. Yung mantika po laging nasa taas. Right? Meron naman po mga decolor at sa mga puti, pwede niyo po bang pagsamahin yun? Hindi po. Bukod sa magiging pink yung puti mong damit at magkakahimulmul yung iba mo pang mga damit, ilago tayo sa nanay natin at pinagsama natin ng decolor at puti. Tama po. Bawal pong pagsamahin yun. What else pa po? Pwede na namang ikaw at yung crush mo. Di ba? Hindi kayo meant together. Ay, may natatawa dito. Ano po ba yung mga hindi meant together ng crush nila? Okay? Tama o mali? Hindi pwedeng parehong tama. Kung mali, mali. Kung tama, tama. Yes and no. Kung yes, yes lang dapat. Kung no, no. Pag maybe, medyo mahirap yon. Tama po. Light and darkness. Alam niyo po, darkness cannot exist when light is present. Kapag po oras na may liwanag na dyan, hindi na po madilim yon. O kaya naman po sa isang dilim, is may liwanag, hindi na po madilim yon. Nagigets po, nakukuha po. Amen. Fire and water. Pwede niyo po mapagsamahin yon? Hindi po, di ba? Kapag may sunog nga, uunahin mo mag-live. Ay, hindi po. Hindi magla-live pag may sunog at tatawag agad ng bumbero. Pero, ang water, kapag binuhusan mo ng tubig, ay ang fire, pag binuhusan mo ng tubig, patay. Kasi, they extinguish one another. Nakukuha po. And what else can you think po? Ano pa po yung mga naisip niyo ng mga bagay na hindi compatible para sa isa't isa? Ano pa po? True or false? Hindi pwedeng parehas true, hindi parehas false. Kailangan meron ka lang isang sagot. Di ba? Ito pa, hot and cold. Di ba? Anong gusto niyo? Hot coffee or cold brew? Di ba? Pag pinagsama niyo po, anong magiging result nun? Maligamgam na, hindi na masarap inumin sa kape. Pero, but meron pong mga tao na gusto yung maligamgam. Right? But you can never mix it all together kasi hindi na siya magiging mainit or hindi na siya magiging malamig, magiging maligamgam na siya. Right? Ito pa po. Yan, yung katahimikan niyo po na yan. You can never mix it with noise. Kasi kapag tahimik at may nag-ingay, hindi na siya tahimik. Right? So meron lang po talaga mga bagay that you cannot, work out together. Hindi talaga sila meant to be. Tama po. Sino nag-a-agree sa akin? Amen. But today po, I want to ask you these two things if, naka-on na ba ito? Yung pala naka-on. If can spirit and flesh work together? That is our question for this morning. Can spirit and flesh work together? So, basahin po natin kung ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon about that at sabay-sabay po natin yang sagutin po. Kaya I invite everyone to please stand up po in respect into reading of God's message po. So I will be reading this text po in Galatians 5 verses 16 to 26 in Pinoy version po. So kailangan ko po with conviction, with power, sabay-sabay po nating basahin ang salita ng Panginoon. Nababasa po ba? 1, 2, 3, go! Spirit, ang buhay nyo. Huwag niyong sundin ang pagnanasa ng katawan. 17. At kontra ang Holy Spirit sa pagnanasa ng katawan. Magkalaban talaga sila. Kaya di nyo magagawa ang gusto nyong gawin. Verse 18. Kung ang Holy Spirit, hindi na kayo kontrolado ng Jewish law. Obvious naman ang mga ginagawa ng laman.
immoral na gawain, malalaswang pag-iisip, at mahalay na pamumuhay. Verse 20. Pagsiselos, pagkakagalit-galit, pagiging sakim, pagkakawatak-watak, pagkakakampihan. Verse 21. Inggit, paglalasing, mga sobrang pagsasaya, at iba pang mga kagaya nito. Winarningan ko na kayo dati at inuulit ko ngayon. Hindi makakasama sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng mga ito. Verse 22. Nagmamahal, nagsasaya, may kapayapaan, nagtsatsaga, tumutulong sa kapwa, gumagawa ng kabutihan, mapagkakatiwalaan, nagpapakumbaba, nagpipigil sa sarili. Last 3 verses po. Jesus, tinigil na nila ang gustong ginagawa ng katawan, pati lahat ng mga pagnanasa nito. Ang Holy Spirit ang nagbibigay ng buhay sa atin, kaya dapat lang na ang Holy Spirit ang masunod sa buhay natin. Hindi tayo dapat nagyayabang o naglinis o nag-iinggitan. Palakpakan po natin ang Panginoon sa pagkakabasa ng inyong salita. Sige po, maaari na po tayong makaupong lahat po. So bago po natin sagutin yung katanungan at baka maaari pong meron na kayong kasagutan, based on our text po from Galatians 5 verse 16 to 26, let me give a little bit of context po para sa binasa po natin. Context po, ibig sabihin like a little background or bakit po ba sinabi yung, or sino ba nagsulat nung verses na ito. So for context po, this is Apostle Paul's letter sa church po in Galatia. So alam niyo po, sa Galatia po, isa po itong region that marami na po yung naka-receive ng gospel po sa lugar pong ito. So ibig sabihin po, there are many believers na. So para po yan, let's say dito sa San Rafael, marami nang nakakilala sa San Rafael. Amen po, or like sa Baliwag or sa Bulacan. Right? Pero po, however, during that time po, marami pa rin pong mga false teachers, which is still happens sa time po natin ngayon, marami pa pong mga false teachers po, nung panahon na yon, na ang pinipilit pa rin po nila is kailangan nilang sumunod sa mga law. Kailangan pa rin nilang sumunod sa mga batas na kailangan mong gawin yung ganito, ganyan, para maligtas ka. Parang they're all about good works and following the law. So basically, gagawin lang nila yon kasi takot sila na baka hindi sila maligtas. Pero po, kung aanoyin po natin, kasi di ba, kung ire-require nila, kung ganun yung pinipreach nila, is madedenay po, or like mababaliwala po yung heart ng gospel ni Jesus Christ, which is, yung heart po ng gospel ni Jesus Christ is hindi mo kailangan maging Jews, hindi mo kailangang sumunod sa mga certain ceremonies or mga Mosaic law or yung Moses law in order para maging Christian ka. Ano lang po yung kailangan nila noong time na yon? All they need is faith to believe in Jesus Christ. And that is more than enough. Hindi tinitingnan ni Lord kung gaano ka kadalas mag-pray sa bawat araw. Hindi tinitingnan ni Lord kung gaano ka kadalas mag-church o mag-offering. Ang tinitingnan ni Lord is kung may faith ka sa Kanya. And that is the gospel that we still believe, that we believe until today, that we only need faith in Jesus Christ our Lord. Nakukuha po. You know the difference po na yung mga time nila, kailangan nila daw sundin tong A, B, C, D, E. Si Jesus nga po, di ba, pumunta siya dito para i-break yung law. Kasi we are no longer under law, but we are under the grace of God. And that is the gospel of Jesus Christ. Nakukuha po. Amen. Palapakan po natin si Lord. Sa lahat ng may mga pananampalataya sa Panginoon, palapakan natin si Lord. Amen. Kaya po, this is Apostle Paul reminding the church po sa Galatians na again, we are no longer under law, but under the grace of God. Na hindi nyo na kailangan gawin yan, blah, 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 blah. Ang kailangan nyo lang sumampalataya sa Jesus Christ. Kay Jesus Christ. Nakukuha po? Yun po yung context. Kaya din to, ipaniliwanag ni Paul sa kanila. Kaya po, to answer the question,
if can spirit and flesh work together, di ba? If spirit and flesh can work together, or if can we live and walk by both, di ba? The answer, di ba? The answer is this. Basahin po natin muli, Galatians 5:17. So isa po yung Pinoy version, isa pong English sa mga may prefer po ng English. Basahin po natin yung English. For the desires of the flesh are against the spirit, and the desires of the spirit are against the flesh. For these are opposed to each other to keep you from doing the things you want to do. Kontra ang pagnanasa ng katawan sa gusto ng Holy Spirit at kontra ang Holy Spirit sa pagnanasa ng katawan. Magkalaban talaga sila, kaya hindi nyo magagawa yung gusto nyong gawin. So can flesh and spirit work together? The answer is no. That is clearly no. At ito po, yung common conflict na dinescribe ni Paul sa message niya na ito, na sa puso po at isipan ng bawat Christian is may dalawang force na magkalaban palagi. Yung flesh natin may gusto, pero yung spirit that is within us ay may totally iba ring gusto. Na-experience niyo po ba yun? Amen. Di ba po? Magkaiba sila ng cravings. Sino po dito yung kayong mag-asawa, magkaiba kayo ng cravings? Ikaw gusto mo minsan Jollibee, asawa mo gusto mang inasal kasi only rice. Di ba po, hindi nagkakasundo? Kasi magkaiba kayo ng gusto. Right? Di ba po kapag magkaiba ng gusto, merong pangit na nangyayari or like hindi maganda kasi merong hindi pagkakaintindihan. Same thing, in our flesh and our spirit, magkaiba sila ng gusto. Nakukuha po? Nakakasunod po. Amen? Hallelujah. So, ibig sabihin po, one leads, yung our flesh po leads into sinful and wicked desires and action, while the other, yung spirit po natin, leads to holiness and Christ-likeness. So kung kayo pa tatanungin ko, ano pong pipiliin nyo? Is it flesh or the spirit? Definitely, we have to choose the spirit. At tayo po kasi, pero tayo, bilang mga tao, sino po dito yung mga tao? Amen. Tao po tayong lahat. Amen. Meron po bang hindi? Wala naman po. Amen. Lahat po tayo tao. Natural po sa atin na gusto natin ng comfort, di ba? Gusto natin yung honor, gusto natin yung mga bagay na gusto natin kapag gusto mo. Tama po. Kapag gusto mo, ipipilit mo. Tama po. Sino yung mga gusto? Pipilit. Ako, ganun po ako. Pag gusto ko talaga, gusto ko eh. Yun po yung nature natin bilang mga tao. Kaya alam po, nakakalungkot, pero dahil sa sobrang selfishness o sobrang kagustuhan o pride ng human nature natin po, kahit mali, kahit makakasakit na, minsan willing tayong gawin, minsan willing tayong i-give up yung sinasabi ng spirit natin para mapagbigyan yung gusto ng laman natin. Nakukuha po. Amen. Pero kasi, di ba po, iba po ang gusto ng spirit ng Diyos. Kasi the spirit wants us to honor God, to serve people with this life. Kaya po, di ba, kung mapapansin niyo po, sa mga new believers or like sa mga kakatanggap lang kay Jesus Christ, kung dati, normal naman sa'yo yung ginagawa mo dating mga kasalanan, pero nung tinanggap mo na si Jesus Christ, sa buhay mo parang may mali na, parang there's something wrong. Nakukuha niyo po, sino yung nakakagets? O yung nakaka-experience? Na parang dati normal lang naman sa akin yung ganito, ganyan, yung mga kasalanan na to. Pero nung tinanggap ko na si Jesus Christ, bakit parang mali na siya para sa akin? And to answer that is because the spirit that is in within you, iba na po yung gusto niya. Kaya nga po, di ba, the old has gone, the new has come. Kaya po oras na tinanggap mo si Holy Spirit sa buhay mo, si Jesus sa buhay mo, talagang may battle inside of you. Nakukuha po. Sino po yung mga in battle ngayon? Ako po, everyday battle. Ewan ko po, kung ako lang po, kayo na po nakakaalam po niyan. Amen. Kasi laging may naglalaban. Ang tawag po dyan, di ba, is the battle between flesh and the spirit. Hindi po natin namamalayan, araw-araw po tayong nasa laban ng buhay. Amen. Baka di nyo lang po namamalayan. And again po, bilang mga sons and daughters, si Jesus Christ, sino po dito yung mga anak ng Diyos? Taas ang kamay. Amen. Lahat po tayo anak ng Diyos.
we are not to live by both. Kasi po, we are saved not to live by the flesh, but only to live by the Spirit. Verse 24 po, and those who belong to Christ Jesus have crucified in the flesh with its passion and desires. Meaning po, patay na, wala nang buhay dapat ang anumang gusto o pagnanasa ng ating katawan. If you really accepted Jesus Christ in your life, dapat wala na talaga. Patay na talaga. Pero ano ba itong mga bagay na ginagawa ng flesh natin, which is our nature, tama po, as sinful human being according to Galatians 5. So, isa-isahin po natin. Nandyan po yung sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like this. Sa Tagalog po, ano ba yung mga iba po dyan? Immoral na gawain, mahalay na pamumuhay, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, sobrang galit sa kapwa, pakikipag-away, pakikipagselos, pagkakagalit-galit, pagiging sakim, di ba? At sabi po dyan, hindi makakasama sa kaharian ng Diyos ang mga gumagawa ng ito. Pero I believe and I declare po, lahat po tayo are part na of God's kingdom. Kasi matagal nang pinatay ni Lord yan sa buhay natin. Amen po. Lahat na tinanggap na yung salvation from Jesus Christ, palapakan po natin si Lord. Amen. Sasabihin po natin, ang dami, Kuya Orville. Mukhang buhay pa ata ako sa kasalanan. Di ba? Parang check ko lahat yan. Galit, pagkainggit, pagkakahiwa-hiwalay, pagkakawatak-watak. Check ko lahat yan. Pero alam nyo po, oo. Mahirap at alam ko na may mga pagkakataon po sa buhay nating mga Kristiyano ay bumabagsak pa rin tayo at nagagawa pa rin natin yung mga bagay na ito. I included, I am not exempted. At alam niyo po, sa message po na ito, hindi ko po ito para bigyang deen na yan yung kasalanan natin, bla 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 bla. Alam ko po, na alam niyo na po sa sarili niyo, yung mga maling bagay na nagagawa niyo hanggang ngayon. And you have to deal it with yourself and God. Hindi na po tayo dito para paghusgahan po yan. I am not here to judge or condemn any one of us. Diba? But more so po, ang gusto ko pong pag-focusan natin sa mga oras pong ito is kung ano ba dapat yung buhay natin na patay na sa kasalanan at buhay na buhay sa Diyos. Kasi alam niyo po, madalas naglulumbok tayo sa kasalanan. Pero this morning po, I want us all to look on the brighter side, on the good side na matagal na tayong pinalayan ng Lord sa kasalanan na yon. At doon tayo kasi binabalik ng kaaway para hindi ka makamove forward. But today, this morning, God is pointing us to His Spirit, to the Holy Spirit that will empower us para patuloy nating iwanan, kalimutan yung mga bagay na gusto ng laman. Amen po. Sinong excited po? Amen. Palapakan po natin si Lord. Hallelujah. Diba? And paano po natin ma-overcome yung flesh natin daily? Sabi ko nga po, araw-araw tong laban. Diba? Kasi technically po, we still live by our flesh. Our physical body, tama po. Binigay po sa atin ito ni Lord. Itong physical body natin. Magkalaban po, kaya po talaga magkalaban ang flesh at ang spirit natin. Pero alam niyo po, this morning, this is not a question of salvation. Ligtas na tayo, ligtas ka na the moment you proclaimed your faith and accepted Jesus Christ in your life. Sino po yung ginawa na yon? Proclaim Jesus Christ in our lives. Amen. You have been saved. Hindi ko po kakasyonin kung ligtas ka na ba or hindi. I believe all of us here are saved. The moment you accepted Jesus Christ in your life, you have been set free from the bondage of sins, pero hindi po kasi doon natatapos. Right after po nating tinanggap ang Lord sa buhay natin, and while, di ba po, we have also been empowered and filled by the Holy Spirit. At dapat yun po yung nananahan sa atin sa buhay natin ngayon. Hindi lang po sapat na may faith ka na tinanggap mo sa Jesus Christ, pero dapat we have also been empowered by the Holy Spirit. Kaya po,
we Christians, as we prepare and wait for His second coming, we, born-again Christians, should not only live by the Spirit, but to walk by the Spirit. Kasi alam niyo po, may difference po kasi yan, yung live by the Spirit and walk by the Spirit po. Di ba po? Kasi po, everyone, tayo pong lahat na tinanggap si Jesus Christ sa buhay natin, we are already living by the Spirit. But not everyone is walking by the Spirit. So Kuya Orville, ano ba yung difference ng dalawa na yan? Living by the Spirit and walking by the Spirit. Living by the Spirit po, it means possessing spiritual life through your faith. That's what happens when you accepted Jesus Christ into your lives. You are already living by the Spirit. Nakukuha po? But when we talk about walking by the Spirit, it is an active, daily practice of living under the Holy Spirit's control and guidance. The question is, are you walking by the Spirit? That is the question I want us all to ponder for this morning po. Or simply to say po, living by the Spirit is just a position. It's just you having faith. Pero walking by the Spirit, it's a practice. You are doing something for you to walk by the Spirit. Nakukuha po? Kukuha po? Amen. Okay po. So again, it does not end in salvation through faith. Dapat po, we should always be in the process of sanctification, being made holy and set apart, enabled by the Holy Spirit. Kasi po baka mamaya, si Jesus at si God the Father lang po yung kilala natin. That we often forget na nandyan po si Holy Spirit that will empower us to fight the daily battles ng buhay natin. Amen po. Amen. Oo, malaya na tayo sa kasalanan. Bayad na ni Jesus lahat. Ligtas ka na for sure. Again, this is not a question of salvation. So okay na pala. Pwede na palang magkasala only every single day. No po. Ang buhay Kristiyano po ay isinasabuhay sa tulong ng banal na Espiritu. Amen. Who wants to encounter the Holy Spirit this morning? Who wants to be empowered by the Holy Spirit this morning? Can I hear an amen? Amen. Hallelujah. So paano? How? How can we walk by the Spirit? Di ba po? How? Ito yung sinasabi ko. Basahin po natin. Galatians 5:16. But I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. In Pinoy version, ito ang sinasabi ko sa inyo, hayaan nyong i-guide ng Holy Spirit ang buhay nyo, wag nyong sundin ang pagnanasa ng katawan. That is the message po natin, is to walk by the Spirit. Alam nyo po, personally, akala ko po dati, there's no way out. Kasi alam niyo po, ewan ko po kung makaka-relate po kayo sa akin, personally po, I've been dealing in this constant cycle of sin. Repent ako, sorry Lord. Balik kay Jesus, and repeat, kasalanan ulit. Sin, Lord, sorry, hindi ko na po talaga gagawin. Please, bigyan mo na sa akin yung trabaho na to. Bibigay ko na sa iyo yung buhay ko. Oops, come back to Jesus, and repeat. Nagkasala ulit. Oh, Lord, promise, last na talaga. Give me last chance. Balik ulit ka, Lord. Serve sa church. Okay, everything's going well. Nagka-problema. Repeat. Talikod na ulit ka, Lord. Oh, Lord, sorry po talaga. Please, last po talaga. Balik ulit ka, Lord, and repeat. Sino po nakaka-relate? Sige, ako na lang po. Amen. I have been constantly in the cycle of that. Yan lang po ang nagiging buhay ko. Hindi na po ako magpapaka-plastic po sa inyo. Ganyan po ang nagiging buhay ko. Diba? And I've been questioning God. Na Lord, paano ko po ba ito, Lord, ma-overcome? Sabi ko nga po sa inyo, I grew up in a church, laking simbahan po ako, bata pa lang po ako, nasa simbahan na ako. Pero my life has never been perfect. My life has never been
Lord, sayo-sayo lang talaga. No po, my life has always been in a constant battle between my flesh and the spirit that is within me. And alam niyo po, when I was preparing for this message po, marami pong mga naglalarong message sa akin. Like, I've been asking God. Pero when I prayed po, na Lord, ano ba yung gusto mong ibigay kong message para for this Sunday? And God just brought me back again doon sa flesh and by the Spirit. Kasi nga po, again, that is my personal question, na Lord, paano ko ba ito ma-overcome? And alam niyo po, even kahit nung prepare ko yung message na to, talaga may naglalaban po inside of me. While I was preparing this message, talaga yung gusto ng laman ko, talagang lumalaban, sumusuntok po eh. Buti na lang po ako ni Manny Pacquiao talagang nilabanan ko po. Nakukuha niyo po? Believe it or not po, hanggang kagabi po, habang nagpe-pray ako, pinutuloy ko po itong pagpe-prepare ng message po, bumubulong yung flesh ko, sabihin, tigil mo na yan, after din naman ng message mo, gagawa ka lang ulit ng kasalanan bukas, baka nga mamaya lang eh. Yun po yung literal. Ewan ko po kung nagagets niyo po ako, pero talagang suntukan po ang flesh ko at ang spirit po na nasa akin kahapon. Amen po. Sino po nakaka-relate? Talagang suntok at to the point na muntik na akong sumuko. Pero alam niyo po, ginawa ko, nag-pray ako, sabi ko, Lord, no. Kasi kung hahayaan ko, babalik na naman po ako dyan. Kapo mamaya, nagre-repent pa ako bago ako pumunta dito. Diba? Pero hindi po eh. Salamat po sa grace ni Lord dahil hindi niya po hinayaan na manalo na naman tong flesh na gusto ko sa spirit, sa ginugusto ng spirit ko. Amen. And that is the same hope na gusto ko po ma-receive ng bawat isa sa atin. Kasi, again po, sabihin ko po sa inyo, sinuko ko na. Parang, Lord, hindi na, ulit na naman ako eh. Hindi po. Hallelujah. And alam niyo po, this is God's answer. Recent God's answer kung paano ba makawala sa cycle na to, kung paano ba natin malalabanan yung gusto ng laman natin. Okay? Alam niyo po, gusto ko lang po i-clarify kasi baka po iniisip po natin na ang fleshly or flesh desires ang natin is yung mga sexual sin or anumang mga bagay-bagay. And personally po, isa yun sa malaking bagay na dinidil ko sa buhay ko. Diba? Yung talagang kagustuhan ng laman mo, diba? Pero po, this is everything around that na talagang ginugusto natin outside the spirit. Hindi lang po siya talking about sa talagang physical na body natin. Pero yung mga bagay na ginugusto mo, na alam mong hindi naaayon sa gusto ng banal na spirito sa buhay mo. Nakakuha po natin yan. Amen. So gusto ko lang po i-clarify po yan. Okay? Pero po, and this is God's answer para sa ating lahat. Kaya nating manalo sa battle na ito if we let His Spirit lead us. Kapag siya ang nasunod, nagkakaroon tayo ng power to overcome our fleshly and worldly desires. Kapag ikaw ang nasunod ba? Hindi. Kapag ang Spirit ng Diyos lang ang nasunod. And kaya kung mapapaisip po ako, kaya pala, hindi ko ma-overcome personally yung battle ko na to between my flesh and my spirit is dahil I've been fighting on my own. Kaya kong iwasan yun. Kaya kong tumanggi pag nasa harapan na kami. Kaya kong hindi gawin yan. Kaya ko, pero hindi mo nga kaya. You can only do everything through the power of the Holy Spirit. Kaya pala, for how many years, laging talo, olats lagi. Sino yung palaging talo na lang sa laban between flesh and spirit? Lagi ka na lang bumabagsak. Lagi ka na lang pilit mo naman na, Lord, nagsiserve naman ako sa'yo, pero bakit parang lagi akong nagfe-fail? Di ba? Maybe because you are depending on your own strength. Kaya po sabi ko, hindi natin titingnan dito yung mga kasalanang nagagawa mo. Ang titingnan natin is the power of the Holy Spirit that He can give sa buhay mo. Amen? Yun po yung gusto nating makita ngayon. Na we only need the power of the Holy Spirit to lead us for us to overcome the daily battle of our flesh and the Spirit. Amen? Yun lang po ang sagot natin po dyan.
Sabi po sa verse 25, Galatians 5:25, if we live by the Spirit, let us also keep in step with the Spirit. Keep in step po dyan means we have to walk in line behind a leader. Keep in step, ibig sabihin may sinusundan ka. Amen? And that is the Holy Spirit in front of you, and you follow what the Holy Spirit tells you to do. Hindi yung, Holy Spirit, dito tayo sa kanan, sa kanan. Dito tayo sa kaliwa minsan. Hindi. Pag sinabi ni Holy Spirit, diretso, diretso, diretso lang. Huwag ka nang makulit. Kasi matatalo na naman tayo niyan. Amen. Sino po dito yung sawa ng matalo? Nako po. Sino po yung gustong-gustong natatalo lagi? Ako po sawa na akong matalo. Kaya dahil, di ba, pag natatalo, ibig sabihin may mali. Kaya kailangan natin magpalakas, mag-training. Kailangan natin si Holy Spirit. Amen po. Amen. Hallelujah. So, ngayon, simple bagay lang po, how to walk by the Spirit. Sa tingin niyo po, papaano? Meron po mga idea? Any class participation? Sige po. Plus point sa langit ang makasagot. Biro lang po. Paano po? Sa tingin niyo po, personally kayo, how do you walk by the Spirit? Now that we know the difference between living by the Spirit and walking by the Spirit, what is the kind of active and daily practice na ginagawa niyo para makapagpatuloy kayo sa walk niyo with the Spirit? Anyone? Prayer. Acknowledge His presence. Ano pa po? Boys and girls at the back. Sige. Nakabantay sa atin si Holy Spirit. Naglilista siya. Meron pa? Nako, wala po kayong ginagawa para mag-walk by the Spirit. Ano pa? Active sa gawain. Sa mga gawain ni Lord. Ano pa? How are you walking by the Spirit? Share lang ng memes, sa mga verses, di ba? Pwede naman. Okay, ano pa po? Okay, sige po. How to walk by the Spirit. Let's go back po sa verse 16. But I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. Yun na po yung sagot. How to walk by the Spirit is to walk by the Spirit. Lakaran lang natin. Hindi walk by yourself, walk by your pride, walk by your own knowledge and wisdom, but walk by the Spirit po. And alam niyo po, in Greek word po, walk, yung literal meaning po ng walk po dyan, it means peripatit. Sabihin niyo po, peripatit. Wow, very good class. Diba? Peripatit, meaning walk or live ongoing or conscious lifestyle. That is the meaning of walk, is peripatit. So to walk by the Spirit po, it should be intentional. Intentional meaning sinasadya. Kung gusto talaga nating maging active at daily siya sa buhay natin, sadyain mo, gawin mo. Amen? Hindi yung kung kailan lang natin maisipan, ay parang ang sarap makipag-walk ngayon by the Spirit Walk nga. Hindi. Dapat, kahit di mo pinag-iisipan, dapat araw-araw po, we are walking by the Spirit, and that is the only way so we can combat our fleshly and worldly desires. Sino gusto makalaya na po sa kanilang mga self and own desires? Amen. Ako gusto ko na makalaya. All you have to do is to walk by the Spirit. So, knowing, again po, it's a choice, it's a lifestyle, it is a respond. This morning po, do you want to walk or just sit right there and do nothing? Magpapatalo ka na lang ba? Sino yung mga competitive dito? Si Lord gusto niya yung competitive. Kasi dapat wag niyo na pong hayaan na habang panahon na sa buhay mo, nagpapatalo ka sa gusto ng laman mo. Kasi know that the power of the Holy Spirit that is in within you is stronger than any power of this world. Amen? And you have to believe that. You have to walk by it. Kasi that is the only way para
malakaran natin mismo yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Amen? So how to walk by the Spirit? The answer is to walk. Walk po. W-A-L-K. Walk. Sino ba doon yung gusto nang maglakad? Palabas mamaya. Diretso SM. Kain. Wala. Okay. Sige. Upo muna po tayo. But we have how to walk by the Spirit is to walk. So, W is we have to welcome Him daily. Sabi niya po, welcome Him daily. Welcome Him daily. So how can we welcome the presence of the Holy Spirit? Simply, prayer. Read the Bible, worship, and humble ourselves before Him. Again po, to walk in the Spirit, it is a lifestyle. Anong lifestyle mo ngayon? Gising sa umaga, kape, baso dyaryo, papatugtog ka sa terrace mo, di ba? Ano pa po yung mga klaseng lifestyle natin? Gising sa umaga, o cellphone agad. Ano pa? Gising sa umaga, pasok sa work, after work, gym, di ba? After work, kape-kape, di ba? Yung lifestyle po natin, it is our choice. Kung ano po yung lifestyle mo ngayon, it is your choice. Pero po, to walk by the Spirit, it is also a lifestyle. And as we walk by the Spirit, we have to welcome Him every single day. Daily. Hindi po yung kapag kailangan lang natin. Kasi kailangan natin si Holy Spirit araw-araw, oras-oras, minu-minuto, segundo. Tama po, kasi laging may battle sa atin. Laging naglalaban si flesh at si spirit. Diba? Kaya po, tuturuan ko po kayo. In our prayers, paano po kayo mag-pray? Sino po yung nagpe-pray dito? Amen. Alam niyo po, napaka-mahihiyain. Alam si Lord, ayaw niya nang mahihiyain. Gusto ni Lord yung talagang excited sa Kanya. Kasi alam yung mga excited, kakatagpuin ni Lord yan this morning. Baka ngayon po, kinakatagpo na kayo ni Lord. Amen po. Amen. Sino po? Paano po kayo mag-pray? So kung ipa-percentage po natin, ano yung madalas na laman ng prayer nyo? Ano yung mga puro ano ba? Asking, pasasalamat, sinis mo na sa pasasalamat. Anong next ng pasasalamat? Asking for forgiveness, di ba? Confession, repentance. What's after that? Di ba? Supplication na, or like talagang mag-ask, Lord, I need this and that, blah, 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 blah. Okay? And there's nothing wrong with that. There's nothing wrong by, yung nga po, di ba? Ako po, nung nagsisimula pa lang po ako, turo sa amin how to pray daw is ACTS. A-C-T-S. So A starts with adoration, C is confession, T is thanksgiving, and then S is supplication. Yun daw yung parang guide nyo on how to pray. Pero alam nyo po, minsan kasi, ako personally na lang po, pa-personal ko na lang, tapos tumango na lang po ako, nakaka-relate kayo. Sige nga po, sample lang tango. Yan, very good. Pero naman yung participation, baka po nakakatulog na kayo eh. Amen. Gisingin nyo kape katabi nyo. Check ang katabi, baka nakakatulog na. Baka resting by the ano yan. Pinapahinga na niya ni Holy Spirit, di ba? Napapahinga. Kulang lang sa tulog. Amen. Okay. So, alam niyo po, napapansin ko sa prayer ko, talagang yung 80%, puro hingi kay Lord. Lord, kailangan ko na to. Lord, kailangan kita. Lalo na kapag hirap na ako sa work, di ba? Pag talagang may problema ako sa buhay, talagang, pansin ko po, 80% nung prayer ko, talagang puro hingi kay Lord. Talagang, minsan kapag mag-start pa lang ako na Lord, hallelujah Jesus, hallelujah Father God, Lord, bigyan niyo. Parang wala pang 1 minute yung pasasalamat ko kay Lord, napupunta na ako agad sa hingi kay Lord. Pero alam niyo po, isa sa bagay na nireveal sa akin ni Lord while studying this message talaga, is in our prayers po, let's spend more time to invite and let the Spirit of God move into our lives. Dapat pala kahit yan yung laman ng prayer mo, na pasalamatan mo lang si Lord, i-invite mo lang si Holy Spirit sa buhay mo. Holy Spirit, I want you to move. Kahit di mo pa sinasabi yung gusto mong hingin, sagot na ni Holy Spirit yan. Amen po? Na dapat pala sa prayer natin, kasi prayer is our personal time with God. So dapat sa prayer natin, pakita natin kung gaano tayo ka-desperate sa Kanya, kung gaano tayo ka-longing sa presence niya.
Tanungin ko po kayo, when was the last time you experienced the Holy Spirit into your lives? When was the last time? Kaya God needs a desperate heart, a longing heart para makatagpo siya. Kasi alam niyo po, prayer, it's not only about us speaking, not only about us asking, but also Him whispering, touching, and stirring up into your hearts. Prayer, hindi po siya tayo. Prayer is a two-way communication. Akala po natin kasi prayer kapag us asking God lang. Hindi, it is also God speaking through you. Pinagpe-pray mo pa lang, sinasagot na ni Lord. Have you ever felt that? Talagang while you pray, parang may sagot na agad si Lord. Talagang nako-comfort yung heart mo, yung puso mo. Amen? Sino po yung nakakaano nun? Well, that means the Holy Spirit is already responding and answering your prayers. Kaya try niyo po minsan. Try mong wag humingi kay Lord. Sabi mo lang, Lord, I'm desperate for you. I'm desperate for your presence, and see what the Holy Spirit can do into your lives. Mapapaluhod ka na lang, mapapaiyak ka na lang. Kailan ka humiling umiyak kay Lord? Kailan ka huling lumuhod kay Lord? Diba? Amen? So, that's number one. We have to welcome Him daily. And number two, how to walk by the Spirit, it's of course, we have to avoid the flesh. Ano pa yung madalas natin pinapakain? Katawan natin. Tama po. Diba? So let us not feed only our flesh, but more so, dapat po, our spirit. Yung flesh naman daw po dapat yung gutumin natin. 'Di ba? And start living healthy and right for our spirit. Hindi ko po sinasabing huwag kayo kumain, mag-start na po kayo ng diet ngayon. Sinasabi ko po dito, as gutumin naman natin kung ano man yung sinisigaw ng laman mo na alam mong hindi naaayon sa kalooban ng Panginoon. Gutumin mo, hayaan mong magutom. 'Di ba? At ang i-feed natin ngayon ay yung spirit natin. Tama po. Pero baka po mamaya malnourished na yung spirit natin. Pasanggipin naman natin yung spirit natin. 'Di ba? Itchudoricos naman natin. 'Di ba? Anli, buffet, oh, 'di ba? Ano pa? Bigyan mo naman ng ice cream yung spirit mo. Nakukuha niyo po? Hindi yung puri pinagbibigyan nating cravings, yung gusto ng laman natin. Hayaan mo siya mag-crave. Huwag mo pagbigyan yung crave ng flesh natin. Pag sinasabi sa iyo ng Holy Spirit, mag-pray ka para mabusog naman. Pag sinasabi ng Holy Spirit, mag-bless ka ng ibang tao, bless mo. 'Di ba? Huwag po natin gutumin yung spirit natin. Kasi mahirap po. Sino po dito yung parang naramdaman na yun na parang ubos na ubos sila? Parang empty yung spirit, parang gutom na gutom. Yung namamayat na. 'Di ba? Sana po kung ano yung mga malulusog na itsura natin ngayon. Di ba? Ganun po sana kalusog din yung spirit na nasa sa atin. Amen po. Kailangan balance. O kaya nga mas maganda, dapat mas busog sa spirit. Sino po dito yung ready ilibre na sa anli sa spirit? Nako po. Sagot na ni Lord budget. Si Lord na bahala. Amen po. Nakukuha niyo po? Amen. So walking by the Spirit is not about perfection. It is about direction. Alam niyo po, choosing to go the Spirit's way when in trials, testing, and temptations. Kasi dyan po minsan talaga tayo nagkakasubukan eh. Kapag may trials na, pag may temptations na, kapag may testing na. Minsan, imbes na i-avoid yung flesh, sige na nga. Gawin na lang. Repent na lang ulit sa susunod. Dyan po nasusubok sa buhay natin on how can we, di ba, avoid the flesh. Kailangan po, iba tayo sa mundo. Assess yourselves po. Ngayon po, let's do a little assessment. Assess yourselves kung may pinagkaiba ka ba sa kaibigan, sa pamilya, sa katrabaho mo na non-believer. Meron kaya? May nakikita kayang difference? Kung pare-parehas lang, baka po may mali. Diba? Kasi nga po, the old has gone, the new has come. Kaya dapat, the moment na tinanggap mo na si Jesus Christ sa buhay mo, dapat may visible difference na nakikita. Amen? Kasi baka po mamaya, kung parehas lang din kayo ng katrabaho mo na alam mong walang Diyos sa buhay niya, hindi po to para
pagmalakihin yung sarili natin na. Hindi po eh. But this is us to serve as a light and difference sa kanila. Nakuha po? Pero kung baka ganun lang, parehas lang, baka we are not avoiding the flesh enough. Baka pumamaya, ine-enjoy pa natin yung gusto ng laman natin. Right? Be the difference. Set the difference. Kailan po nakakaalam? How can you? Kasi alam niyo po, this is a battle spiritually. But also, we have to do something literally. Diba? Kayo po, paano natin, how can we avoid the flesh? O, kapag may nagchichismisa na, layo-layo ka na, huwag ka na makisawsaw. Kukuha niyo po, kapag tempted ka na, kunwari, sa cellphone mo, natatempt ka, tapos may mga sexual desires na ginugusto ng laman mo, close mo na yung Facebook mo, yung Instagram mo. Avoiding, it's literal na dapat iwasan mo. Diba? Ibaling mo yung attention mo sa iba. Kung may nagkakagalit-galit na sa pamilya mo, huwag ka na makisawsaw pa, huwag ka na yung oo nga talagang, maging, ano ka naman, maging parang tiebreaker ka naman, di ba? Set the difference. Nakakuha niyo po? That is literally avoiding, hindi lang, Lord, kayo na bahala. Yes, we have to pray. Pero avoiding the flesh, we have to do literal things. Kung alam mong magkakasala ka na sa bagay na yon, kung alam mong mali yung ginagawa mo na yon, yung naiisip ng isip mo or sinasabi ng katawan mo na gawin mo, avoid na. Hindi yung bubungguin mo pa, di ba, sa mga nagdadrive po. Sino po yung nagdadrive dito? Ng motor, ng sasakyan, di ba? Pag may alam mo nang may nakaharang, dediretso mo ba? Hindi eh, di ba? Liliko kayo. Siyempre, tingin ka muna sa kaliwa or kanan, di ba? What do you call that? Ang tawag doon, driving, defensive driving. Di ba? Hindi bubungguin mo. So, kayo na po makaalam po niyan. Ano ba yung mga dapat iwas-iwasan? Iwas-iwas din pag may time, di ba? Iwas. Iwas. Huwag mo nang bungguin pa. Amen? Nakukuha niyo po? Nakakasunod pa po? Amen? Lahat mo nang inaantok, pumalakpak. Ako po, inaantok. Praise the Lord. Labanan po natin yan. Avoid the flesh. Amen? Sa spirit natin, gustong makinig pa. Pero yung, di ba nag-get niyo po? Yung physical body nyo, antok na antok na. Alam niyo po, naniniwala ako. Baka marami nga pong inaantok. And that's okay. Ibig sabihin po, talagang nakikipaglaban yung flesh mo. Pero huwag niyo pong hayaan. Gisingin mo yung katabi mo. Yugyugin mo, bilis. Gisingin mo yung katabi mo. Gising. Ganyan po ako kahapon. Pag pinaprepare ko yung message na to, parang gusto kong matulog, gusto ko na lang magpahinga. Sabi ko, bahala ka na, Holy Spirit, ikaw na magsalita. Magaling naman ka ako kung magsalita, gawa-gawa. Kasi yun po yung sabi ng sarili ko eh. Para ma-pride yung sarili ko eh. Pero hindi eh. Hindi ko hinayaang manalo. In-avoid ko talaga. Talagang gising ako, talagang pray. Ginagawa ko po, when I'm tempted, pray agad. Talagang literal po, habang nagpe-prepare ako ng message, talagang kung ano pumapasok sa isip ko. Puro mga kasinungalingan ng kaaway, ginagawa ko, Lord, please help me. It's that simple way, I avoid yung gusto ng flesh ko. Nakukuha niyo po. Iwas-iwas din. Sabi mo sa katabi mo, iwas-iwas din kapatid. Ayan, iwas din. Di ba? Huwag na tayo makisali. Di ba? Okay. Ano po yung W natin? Welcome Him daily. A, avoid the flesh. And L is, ano po? Plus points ulit sa langit. Okay. L is, let the Spirit lead. Na-avoid mo na eh. Ngayon, hayaan mo siyang ilid ka. Amen? Verse 18. Pero kung ang Holy Spirit ang naglilid sa inyo, hindi na kayo kontrolado ng Jewish law. Ang ibig sabihin ko po dyan, sa Jewish law po kasi, yan yung sinasabi ng mga false teachers na dapat sundin o dapat gawin nila. Yun po yung parang sinasabi ng laman nila. Na kailangan law, order. Pero hindi eh. When you accepted Jesus Christ in your life, dapat we are led by the Holy Spirit. Amen? So we have to listen and to abide in Him. Na dapat po, we are no longer controlled over the flesh, selfish, and worldly desires. Dapat,
Hindi na yung sarili mo yung naglilid sa sarili mong buhay. Sabihin mo sa sarili mo, tama ka na self. Diba? Si Holy Spirit na maglilid sa buhay ko. Amen? Alam niyo po, kapag kami sinasabi si Holy Spirit sa inyo, gawin mo na agad. Huwag ka na mag-isip-isip pa. Diba? Kapag may conviction sa iyo si Holy Spirit, makinig ka. Sumunod ka agad-agad. Kapag sinabi sa iyo ni Holy Spirit, tumahimik ka, tahimik. Diba? Kapag sinabi sa iyo na Holy Spirit na wag, hindi, tuloy pa rin natin. Hindi, wag. Nakukuha niyo po? Kasi, we are being led by the Holy Spirit. Pero kung sarili mo yung susundin mo, talaga pong malamang sa malamang, 99.9% baka mapahamak tayo. Minsan, it will go well kapag sarili natin sinusunod natin, pero along the way, may mali ang mangyayari. Amen? Nakukuha po, nasusundan pa po, yung message po natin. Lahat nga po na excited pa, pumalakpak. Amen. Takot na pumalakpak iba kasabi, inaantok. Amen. Gusto ko yan, ina-avoid yung flesh. Amen. Kapag sinabi ng Holy Spirit, gawin mo. Kagaya po kagahapon, nagpe-prepare po ako ng message po, or kagabi. Habang prepare po, parang patapos naman na po okay na eh. Like kahapon, nung isang araw pa po tinapos ni Lord, kaya all glory to God po. Pero parang there's a spirit in me convicting me na, Orville, now it's time for you to pray, to soak, to just worship me. Diyan po yung ginawa ko. Talagang naglaka ko ng pinto, pinatay ko yung ilaw. Pero, parang ang nangyayari noon, parang sinasabi pa ng flesh ko, pasadahan mo pa, isang basa pa, baka mamaya magkamali-mali ka bukas. Yun po yung sinasabi ng flesh ko. Like, kailangan, basahin ko pa, i-run-through ko pa, tsaka na lang ako mag-pray. Eh, ang sabi ng Holy Spirit, mag-pray lang. Talagang lumalaban, sabi, Lord, hindi, parang kailangan ko pang basahin, parang hindi pa ako ganun ka-confident eh. Amen. Kaya kung ano man po yung naririnig nyo ngayon, hindi po ako yun, si Spirit po yan. Amen. Spirit po yan, yun po yung ginawa ko. Kinalos ko yung tsaka ako nag-pray. Nagets nyo po yung example? Kapag sinabi ni Spirit, huwag ka na magtanong-tanong pa. Gawin mo na agad. Amen? Kung ano man yan, kayo na po nakakalam sa sarili nyo po yun. Kung paano mangusap or paano kayo i-convict ni Holy Spirit. Amen po. Alam niyo po, kung mapapansin po natin, iisa ang ugali ng mga makamundo. Pag nagkakasundo-sundo sila, di ba? Baka nga minsan, kasundo ka rin eh. Hindi na po, hindi na tayo kasundo ng world. Nakukuha niyo po? Nakukuha po. Sino pinakakasunod pa? Amen, amen. Hallelujah. Pero, try mo ngayon. Umayon ka sa Diyos. It will look different in the world. Kaya sabihin sa'yo, di ba, mga katrabaho mo, corny mo naman, isang shot lang eh, di ba? Napaka-holy mo naman, napaka-maka-Diyos mo naman. And that is the very sole purpose ng buhay natin bilang Kristiyano. Is for us to be holy, for us to be maka-Diyos, for us to be Christ-like. Eh bakit po parang pag sinabihan tayo, napaka-holy mo naman, napaka-maka-Diyos mo naman, napaka-banal-banalan mo naman, bakit parang ikaw yung nahihiya? Sila dapat ang mahiya sa'yo. Amen? Amen po. Personally, ako nahihiya din talaga. Parang ayoko masabihan ng, holy-holy naman si Orville. Hindi, dapat proud tayo eh. Nakikita nila yung holiness sa buhay natin eh. Mas matakot ka kapag walang makikitang holiness sa buhay mo. Eh baka iba pa rin yung spirit na nasa iyo. Nakukuha niyo po? Nakukuha po? Diba? Try mo naman natin minsan umayon tayo sa Lord. Diba kasi again, many people won't understand bakit ganun yung bagay na ginagawa mo. Na bakit imbes na makisawsaw ka sa mga away o anumang chismisan o pagkakagalit-galit, is parang nagsiserve ka as a blessing or para mahinto yung laban na yon. They will never understand why you're being that way. Kasi unang-una, they don't have the same spirit that is within you. Huwag ka mag-alala kung medyo kakaiba ka. Sa ibig sabihin, yung banal na spirito ay nasa iyo. Amen. Palapakan po natin si Lord. Hallelujah. Diba? Kaya we have to let the Spirit lead. Let the Spirit lead.
And lastly, number four, we're down to W, welcome Him daily. A, avoid the flesh. L, let the Spirit lead. And lastly, we have to keep producing the fruit of the Spirit. Verse 22 po. Galatians 5:22, sabay-sabay po nating basahin. 3, 2, 1, go! Is love, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such these things there is no law. Lastly po, the very evidence that we are really walking by the Spirit is seen sa fruits or sa fruit that we bear. Alam niyo po, there is only one fruit of the Spirit. Sabi po niya, di ba? Fruit of the Spirit. Pero kaya lang po may siyam na binanggit po dyan, that is a single, unified outcome ng spiritual life. Hindi pwedeng love lang. Ano sinasabi ni Coco Martin? Love, joy, hope. Diba? Ay, love, joy, hope. Hindi pwedeng yung tatlo lang na yun. Kailangan love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control yung napoproduce mo. Hindi pwedeng one at a time, hindi. It's a single, unified fruit of the Holy Spirit. Kung nakikita sa'yo lahat yan, verified, nasa iyo ang banal na Spirito. Kung wala pa, that's okay. Ibibigay sa'yo ng Holy Spirit this morning. Amen? Amen. Sige nga po, pwede po ba? Sino dito yung pagka meron na kayo nitong fruit na to, taas ang kamay ah. Sino dito yung nasa kanya na ang love? Naku, mukhang talagang Lord, Holy Spirit, katagpuin niyo po kami ngayong umagang ito. Amen. Love pa lang yan. Ulit nga po, love. Amen. Ako. Sino po dito yung may joy na sa buhay nila? Taas ang kamay. Ayo, bawal po ang mahiyain dito. Nako, hindi kakatagpuin ni Lord yung mahihiyain. Sino po dito yung joy? Talagang very joyful sa buhay nila. Amen. Sino dito yung ansa kanila ang peace? Amen. Peace. Diba? How about mga patience? Uwe, gusto niyo na nga pong umuwi eh. Patience. Sino yung mga ano yan? Ano sa Tagalog yan? Mapagpasensya. Diba? Nasa na mga kamay ng mga mapagpasensya? Kung asawa mo katabi mo, love pagpasensya mo na ako minsan ha. Tingnan natin. Ano pa? Kindness. Sino yung mga kabutihang taglay sa kanilang mga buhay? Okay. Diba? How about goodness? Diba? How about faithfulness? Asan? Mga faithful dyan. Asan ang mga gentleness? Mga gentle. Gentle. Bilisan nyo, na-timeran na ako. Akala ko hanggang 9:30. Di ba hanggang 9:30 tayo? Amen. Okay. How about may mga self-control? Wala na. Naku, wala nang self-control. Ako, wala tayong self-control sa time. Okay? Then po natin makikita if we really are walking by the Spirit. Kapag walang napoproduce, baka po mamaya kasi sa iba tayo naglalakad. Baka mamaya ligaw ka na kaya walang makitang fruit of the Spirit sa buhay mo. Kapag naliligaw ka na, ano pong gagawin mo? Huwag ka nang dumiretso. Diba? Kapag naliligaw na, stop na. Don't go any further and come back to the right path. Amen po? Kapag naliligaw, anong ginagawa? Nire-recheck mo yung direction mo. Tama po? You're asking for redirection. Diba? Ask for redirection. Alam niyo po, if we really are in the Spirit, imposible na hindi ma-bear yung fruit na iyon. Hindi pwedeng love, joy, peace lang. Then optional na yung iba. Alam niyo po, and the fruit is not achieved by effort. Hindi yung gagawin ko to ng sayo. No. It is produced by the Spirit as you walk with Him. Tama po? Nakukuha niyo po? And same thing with us. In order for us to grow and bear the fruit of the Spirit, first of all po,
we should all be rooted in the Holy Spirit and be in an environment that helps us to grow. Amen? Coming here to church, surrounding ourselves with Spirit-filled people, with Spirit-filled habits. Tama po? Again, the world will never be pleased when you walk by the Spirit. And that is okay. Kasi unang-una, hindi naman talaga para sa mundo ang gagawin mo. It is only for God alone. Amen? Parang apple or grapes po, right? They only grow in certain environments. Kapag nasa pangit na or like mainit na temperature sila, parang hindi maganda yung magiging tubo. Same thing with us. Kung medyo parang pangit or parang bulukin yung mga napoproduce sa atin, maybe you are in the wrong environment. Baka maybe you are in the wrong spirit. You are in the wrong community. And we have to ask God for redirection. Na kailangan natin siya para mag-grow tayo, para ma-bear natin yung fruit of the Spirit so that we can continually to walk by the Spirit. Okay? Kasi, kung saan ka nakababad, yun yung mapoproduce sa'yo. Tama po? Alam niyo po, bilang buhay Kristiyano, natural na makita sa buhay natin. Dapat natural yan eh, yung fruit of the Spirit. If you are really walking by the Spirit. Amen? Palapakan po natin si Lord. And to our conclusion po, alam niyo po, kung usapang laman at laman lang, mahina talaga tayo. Amen? For the spirit is willing, but the flesh is so weak. Pero ano ang ginagawa sa mahihina? Mas pinapahina ba? No. Dapat mas pinalalakas natin ito. Maybe the reason why you keep on failing and falling into sin, giving up for the world, and settling for short-term pleasure and happiness is because you are spiritually weak. Kumbaga sa tao, kulang tayo sa vitamins, kulang sa exercise, kulang sa proper diet, kaya nanghihina ka hanggang ngayon. And alam niyo po, this morning, this is our time para magpalakas. Sino gusto magpalakas? Amen. Sino gusto magpalakas? Amen. Kasi alam niyo po, the more we fall into going back to our worldly and fleshly desires, the more we should come closer to God, to come closer and deeper into His presence. Hindi yung kapag ka bumabagsak ka, hindi yung kapag ka nang hinang-hina ka na, mas lalo ka pang lumalayo sa Lord. No! Yan yung gustong gawin ng kaaway. Lumayo ka sa Lord. Kasi gusto kanya pa niyang pahinain. But the Spirit of God is telling you right now, kailangan mo magpalakas. Sabihin mo sa katabi mo, magpalakas tayo. Magpalakas tayo with conviction. Yung malakas. Magpalakas tayo. Amen? Palakasan tayo dito. Diba? At alam niyo po, kung sa sarili lang natin tayo dedepende, wala, uulit lang din tayo. Kaya lang natin to, nasasabihin natin, kaya ko namang iwasan yung tukso. Kaya ko namang pigilan tong mga bagay na to. Sabihin natin na kaya ko naman. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo kaya. Kung wala ang Spirit sa iyo. Kung hindi ka naglalakad kasama ang Spirit, kasi we can only win every battle by allowing the Holy Spirit of God to lead, convict, direct, and change our lives. Amen? Sige, let's all stand up po, mga kapatid.